Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So yung pagkikwentuhan natin today is kinda interesting, especially for me, no? Kasi related siya or meron siyang kasamang technology. Sa era natin ngayon guys, or sa panahon ngayon, hindi na natin maikakaila na ang technology guys ay parte na ng ating buhay, no? Kahit anong gawin natin, gumagamit tayo ng technology. Sa trabaho, sa bahay, sa transportation, communication. So, lahat yan merong technology guys. Sa buhay natin ngayon, technology plays a big role sa sistema natin sa pang-araw-araw nating buhay. Lahat naman, pag sobra or kapag ginamit mo ng mali, of course, expect the same result, no? Na it's either mapapahama ka or ang result niyan ay hindi maganda. So, paano guys kung gamitin natin ang technology sa immigration ng system ng Canada or gamitin natin ang AI sa pag-submit nyo ng inyong SOP sa pag-apply nyo ng student visa dito sa Canada, no? So, yan ang pag-uusapan natin for today. Pero bago yan, intro muna tayo. Disclaimer lang guys, hindi ko sinasabi na gumamit siya ng AI. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang SOP po ay yung Statement of Purpose, no? Parte po yan ng process pag kayo ay nag-submit dito ng student visa sa Canada. Okay? So yan po ay napaka-importanting parte ng inyong student visa application. Mamaya, feed natin siya sa AI at hayaan natin si AI na mag-decide, no, kung yun ba ay gawa niya o hindi. Ito yung post guys, no. Ang sabi niya, pwede po magpa-help. Second time ko na po ito mag-lodge ng application for study permit. Refuse pa rin. Yung nakalagay sa ODN, ang ODN guys is Officer Decision Notes, no. So yan yung explanation ng visa officer kung bakit ka ni-refuse. I think na-provide ko naman po yung link between work history and why the need for further studies. What seems to be the problem po kaya? Female, 24, business admin grad and mag-MBA po sa Canada. Tita sa Ontario, citizen po, may AOS. Hindi ko alam kung ano yung AOS. Tita ko rin in Montreal, citizen din po. Financial sponsor ko. Ang nasa bank statement po niya na sinabit ko ay 94,000 Canadian dollars. Wow! Plus AOS. Full paid na rin po 1-year tuition ko. Yan yung background guys nung nag-post at yung na-refuse ng kanyang study visa. So yan ang pagkikwentuhan natin ngayon para guys alam nyo rin kung kayo ay meron kayong same na background, at least meron kayong idea, no, kung bakit siya na-refuse. Ang question in mind guys is bakit nakakagulat na kahit na sobra-sobra yung funds niya na-refuse pa rin, no? Kasi guys, no, to give you a context, no, pag kayo ay papasok dito as an international student, iisipin mo agad is yung tuition fee. Pero ang sabi niya doon sa post, yung 1 year niya is paid na, no? Tapos meron pang mag-i-sponsor sa kanya na ang nasa bank account is 94,000 Canadian dollars, no? Hindi kailangan yung 94,000 na yun na ganung kalaki. Pero kung meron kang ganung pera na sa'yo talaga or merong mag-i-sponsor sa'yo, okay yun, no? In a sense na, kasi ang kailangan dito para ikaw ay ma-approve as an international student is kailangan may proof of funds ka na 21,000 Canadian dollars yata, no? Requirements yun guys. Meron ding common misconception dito sa Canada na pag may pera ka, approve ka na kagad. Siguro kasi nagagaling sa dun sa thoughts na kapag nag-international student ka, kailangan mo talaga ng malaking pera, no? Hindi birong pera talaga. So dahil meron kang malaking funds, na sabi nga is 94,000 Canadian dollars, ang thinking talaga ng mga tao, ang pag-a-apply po ng international student visa, yes, effective, mabilis, mahal, pero hindi pa rin guarantee. Tulad nito guys, na-refuse pa rin siya twice na. Ano ang role ng SOP sa decision making ng visa officer? Ang immigration process ng Canada is hindi po pareho sa ibang country, no? Halimbawa guys sa US, pag kayo ay nag-apply ng visa, ang isa sa mga process is yung personal interview, no? So haharap ka talaga sa VO
at meron siyang mga questions at kailangan makumbinsi mo si visa officer para bigyan kanya ng visa. Dito sa Canada, pag nag-submit ka ng international student visa or kung ikaw ay mag-a-apply, isa sa mga requirements po ang SOP, no? So ipapaliwanag mo talaga doon kung bakit gusto mong mag-aral dito sa Canada at kailangan by using that letter, makumbinsi mo si visa officer na talagang ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng international student visa dito sa Canada. Kasi pag sumablay ka sa SOP at talagang hindi naramdaman ng visa officer na genuinely mag-aaral ka dito sa Canada, diyan na guys magsisimula yung refusal. AI generated na SOP, bakit nagiging red flag? Personally no, kung ako si visa officer, dahil hindi nga kita nakikita personal, gusto ko man lang at least maramdaman ko doon sa isasubmit mo na SOP sa akin, genuinely ikaw talaga ay nag-a-apply para mag-aral. Yung mga sasabihin mo doon is magko-connect talaga in your personal experience, work experience, and educational background. And at the end of the day, yung mga sinasabi mo sa SOP mo is make sense. Pag gumamit ka na ng AI guys, no, na talagang hinayaan mo lang si AI na siya yung gumawa ng SOP mo, magiging parang textbook, no? So hindi mararamdaman ni visa officer na genuinely kinikwento mo yung personal experience mo doon sa ina-applyan mo dito sa Canada. Tingin ko lang naman, no. Family ties sa Canada, no. Advantage ba o disadvantage? Ayan guys, ito magandang topic to kasi tayo, 'di ba? Mas gusto natin na meron tayong family ties agad or meron tayong kamag-anak dito sa Canada kasi ang thinking natin mas makakatulong 'yon sa ating application. Pero meron tayong ibang view. Guys, yung lahat ng i-share ko is personal thoughts ko lang naman, no. At saka din meron tayong konting research, no. Hindi ko sinasabing this is totally true or ito talaga yung iniisip ng isang visa officer kasi at the end of the day, for me, subjective kasi yan, no. Depende sa magre-review talaga ng papers nyo. Pero para sa akin, no, sa mata ng visa officer, potential risk kapag meron kang ties dito sa Canada. Kasi guys, tandaan natin na hindi titignan ng officer kung meron kang tutuluyan dito sa Canada. Kung meron kang tito, meron kang tita, meron kang pinsan dito na PR na pwede mong tuluyan. Kasi guys, in the first place, yan yung main reason kung bakit ka or bakit ni-require ni Canada ang mga international student na magkaroon ng proof of funds, no? Hindi po yan for show money. Kasi yan talaga yung gagamitin mo dito para sa pagrenta mo ng bahay, pangkain mo, pang-transpo at kung ano-ano pa, no? So, pag highlight mo na may magi-sponsor sa iyo. So, napaka-strong na ngayon ng ties mo dito sa Canada, no? So, ang iisipin lagi ng visa officer is, may dahilan ba ito para hindi umuwi? Yun yung laging nasa isip nila. Kung meron ka bang reason para mag-overstay dito or mag-change ng status. So, kailan siya nagiging advantage para sa inyo, no? Ito guys, rare naman, pero kung ganito ang framing mo, pwedeng maging advantage para sa iyo, no? Kapag sinabi mo na yung family ties mo na nandito sa Canada is for emotional support mo lang, no? Hindi talaga for financial support. And wala kang dependency doon sa kamag-anak mo dito in terms of money and in terms of immigration. Hindi naman yun relevant sa pag-aaral mo talaga dito sa Canada, no? Dapat mong ipakita na mas malakas yung home ties mo sa Philippines or kung saan ka nang galing kesa yung ties mo dito sa Canada. So kailan naman siya guys nagiging malinaw na disadvantage para sa inyo, no? Kapag yung pagpapaliwanag nyo sa SOP is naging highlight na talaga yung mga kamag-anak nyo dito sa Canada. Yung mga tutuluyan mo dito sa Canada, yun na yung parang naging justification mo talaga kung bakit ka pupunta dito sa Canada, no? And lastly, mahina o wala kang return plan pabalik doon sa home country mo. Napapaniwala si visa officer na wala ka talagang balak umuwi pagkatapos mong mag-aral. Balance is the key, no? Yung ties to Canada versus ties dun sa home country, no? Kasi guys, kapag mas mabigat ang pera galing Canada, yung emotional support sa Canada, yung family safety net mo is nasa Canada, red flag na talaga yan. Kasi pag hindi mo tinalo yung Canadian ties mo versus the home ties,
talagang sinasabi mo na agad sa visa officer or nagpapahiwatig na agad yung SOP mo na ito, hindi to uuwi pagkatapos niyang mag-aral. Meron sa inyong mga mag-comment or mag-iisip na talagang ginagamit lang ang international student para talagang mag-immigrate dito sa Canada. Well, hindi ko yan ikakaila pero hindi yan kasalanan ng isang international student kasi kailangan nating maintindihan na yung package po or yung sa totality ng pagiging isang international student, nakapaloob naman talaga yung mga opportunities na tulad na pwede kang mag-work, no? Na pwede kang kumuha ng PGWP. Now, in the process doon sa pag-aaral at nakakuha ng opportunity or ng chance ang isang international student na mag-apply for PNP, hindi nila yun kasalanan, no? And in the process na sila ay nag-aaral or nagfulfill ng kanilang PGWP is na PR sila, hindi nila yun kasalanan. Again, hindi po concrete or absolute na pathway ang international student para maging permanent resident dito sa Canada. Pero hindi rin po natin ikakaila na ang pagiging isang international student dito sa Canada is magbibigay po ng mga opportunities and chances para ikaw ay makapasok sa mga pathway papuntang permanent residency. Ano ba talaga yung dapat na laman ng SOP? Yung i-share ko po sa inyo, ito lang yung guide na nagamit namin noon nung kami ay nagpo-produce po ng aming SOP, no? And mamaya guys, i-feed din natin sa AI yung aming SOP at tatanungin natin kung yun ba ay gawa ng AI o hindi. So number 1 guys, para sa akin, ang dapat na laman ng SOP mo is dapat clear and personal na study purpose. Huwag mo nga haluan ng kahit ano. Huwag mong sasabihin doon na may bala kang maging permanent resident dito, yung mga ganyan. Kasi nga, study permit yun guys, study visa. So talagang mag-aaral ka. Ilalagay mo doon ano yung course mo, bakit yun ang course na kukunin mo, ano yung relationship nun sa buhay mo. So dapat guys malinaw, bakit yan yung course na kukunin mo, bakit sa stage ng buhay mo, bakit ka pa kukuha ng ganyang program, bakit sa Canada, no? Bakit hindi sa ibang bansa. Ang laging question in mind guys sa visa officer is, may sense ba to sa buhay niya or sa buhay mo na mag-aaral dito sa Canada para papasukin kita sa Canada? Ano yung magiging impact niyan sa buhay mo pagbalik mo doon sa home country mo? Malinaw na home ties and return plan. So dapat mong ipakita doon sa SOP mo na pagkatapos mo mag-aral, meron kang pupuntahan na work doon sa home country kung saan ka galing, or siguro business, di ba? Dapat meron kang career plan, meron kang mga family responsibilities na mafi-feel ng officer na uuwi ka talaga after ng program mo. So sabi ko nga sa inyo kanina, ipapakita ko sa inyo kung yung nakita ba natin na post is gawa ba ng AI or hindi. So hindi tayo ang magde-decide. So i-feed natin kay ChatGPT kung yun ba ay tingin niya is AI o hindi. So makikita nyo dito guys, kinuha ko yung mga screenshot nung SOP na shinare niya dun sa kanyang post, at nagtanong lang tayo dito kay AI kung pwede niya bang i-check yung mga pictures na to kung ito ba ay gawa niya o hindi. So, ang sabi niya dito, the short answer is there's no reliable way to confirm whether this was generated by AI. Mahirap sabihin kung ito ay gawa ng AI o hindi. Pero ito guys, yung high level assessment niya, no? Ang sabi niya, this reads like a document that was very likely AI assisted or heavily polished using AI, then edited by a human. So, ang sabi niya, highly possible na ito daw ay gawa ng isang AI. At ito yung explanation niya kung bakit niya nasabi na ito ay gawa ng AI. Sabi niya dito, over-polish. Sobrang perfect, profound yung mga words na gamit. Sabi nga niya dito, very textbook perfect structure. So yan guys, hindi na sa akin galing, no? Sa AI na mismo galing na yung post na yon or yung SOP na shinare niya sa social media is actually or highly possible na gawa daw ng isang AI. So ngayon guys, i-check naman natin yung SOP na nanggaling naman sa amin. Ito yung SOP na ginamit namin way back 2020 yata or 2021, no? Ayan guys. This is
less than 4 pages. Yung nag-share sa social media na sabi nga is highly possible na AI, guys, around mga 8 pages yata yon kung hindi ako nagkakamali. At ito yung sabi niya, the short answer is no. This not appear to be AI generated. At ito daw yung mga reason kung bakit niya nasabi na hindi daw to AI. The writing shows human imperfection. So, merong mga pagkakamali, guys. Hindi perfect yung pagkakasulat o yung pagkakastructure. This SOP has a very humane traits. Long winding sentences. Repetition of ideas in slightly clumsy ways. No? Small grammatical inconsistency. Emotional phrasing that isn't optimized. No? So, sa pagkakaintindi ko, hindi siya robotic. No? Kumbaga talagang human yung nagsulat. Ayun. So, ang final verdict, human written, possibly reviewed or likely edited by a consultant. Totoo po yan kasi po kami ay gumamit ng consultant. Pero, nung sinubmit namin to, wala nang binago yung consultant. Kasi nga, we follow the guides, no? The step-by-step guides by the consultant. And ang sabi lang nila sa amin is kailangan maging personal talaga yung pagkikwento nyo or yung pagsusulat nyo kung bakit nyo gustong mag-aral sa Canada. So, final advice natin guys no, sa mga magre-reapply. No? Huwag ka munang magre-reapply kung walang binago. It doesn't make sense na magsasubmit ka ng the same na SOP, the same na explanation. Of course, the same result yan. Basahin mo ng maigi yung refusal letter. Hindi para ma-hurt ka yung feelings mo, kundi para mas maintindihan mo kung bakit ka na-refuse, no? Hanapin mo yung purpose of visit, yung ties mo sa home country, yung reasonable na study plan, no? Tanggalin ang perfect story, guys, no? Ang mga visa officer is trained to spot yung sobrang polished na English, yung mga profound na words na sobrang lalalim. Template ng SOP. Ayan guys, mag-iingat kayo dyan. At saka yung mga AI sounding na structure. Mas okay ang totoong kwento kesa sa magandang grammar. Tandaan niyo yan. Kung may kamag-anak ka sa Canada, huwag mong gawing selling point, no? Lagi mong i-frame na sila ay emotional support mo lang, hindi siya career plan, hindi siya immigration pathway. Mas palakasin mo guys yung side na uuwi ka sa home country mo dahil meron kang trabaho naghihintay doon or meron kang business na gagawin doon, and sabihin mo rin yung long-term plan na connected doon sa program na kukunin mo. Kung duda ka sa SOP mo, wag mo nang ituloy. No? Trust your instinct, guys. Kung nararamdaman mong parang hindi ikaw, ang ganda pero parang hindi mo kayang ipaliwanag, yan yung mga red flag, guys. Mas okay ang maikli pero matino. Hindi sukatan ang haba ng SOP, guys. Mas maganda pa na 2 to 3 pages pero direct to the point, walang paligoy-ligoy kesa naman 5 to 10 pages pero wala namang laman. Last one guys, hindi ka nare-reject dahil kulang ka. Nare-reject ka dahil hindi malinaw ang kwento mo or pagpapaliwanag mo sa iyong SOP. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!